Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3296. Ang teknik na pagsunog ng putik, napaatras si Count Rowan sa sagot. Halos ilang taon na rin siyang naging manggagawa ng metal, ngunit ito ang unang pagkakataon na marinig niya ang ganitong katawan. Natuwa si Daryl sa naging reaksyon ni Count Rowan, pagkatapos nito, pinaliwanag niya ang buong detalye ng proseso. Lubos ang tuwa ni Count Rowan, patuloy siyang kumakanta ng mga papuri para sa teknik. Napakagaling, sobrang nagulat ako na nasa tuktok na lebel na ang tagumpay ni Ginoong Daryl sa paggawa ng metal. Tapos ay binigyan ni Count Rowan ng isang kautusan ng naninilbihan sa kanyang likuran, halika rito. Ihanda niyo agad ang piging, gusto kong handugan si Ginoong Daryl ng masarap na pagkain. Nahumaling si Count Rowan sa paggawa ng metal, sobra ang pagpapakumbaba niya para matutuhan ang bagong teknik kay Daryl. Kalaunan ay handa na ang piging at si Daryl bilang isang panauhing pandangal ay umupo sa pinakamagandang pwesto. Dahil kasama ni Daryl si Lolita, nabigyan din siya ng espesyal na pakikitungo. Wow, inggit na inggit ang iba pang mga bisita at si Jordan kay Daryl. Patuloy na sinasalina ni Count Rowan ang wine para kay Daryl sa isang piging at tinatanong siya ng mga iba pang mga payo at iba pang paraan sa paggawa ng metal. Natutuwa si Daryl na ibahagi ang kanyang nalalaman at marami ang sinabi tungkol sa paggamit ng mga armas, pang-teknolohiya sa Nine Mainland. Bilib na bilib si Count Rowan. Siyempre, hindi binanggit ni Daryl ang Nine Mainland, sinabihan niya si Count Rowan na natutuhan niya ang mga pamamaraan na iyon sa lumang libro. Tumagal ng ilang oras ang piging, matapos umalis ng mga bisita, hinayaan ni Count Rowan na manatili lang sa paligid si Daryl para pag-usapan ang paggawa ng metal kasama niya. Gabing-gabi na nang hinayaan ni Count Rowan sina Daryl at Lolita mula sa Jewel City. Kalaunan sa Day Rise Principality, ilang araw ang nakalilipas, tinulungan ni Mia Oyeng ang Sunset City upang talunin ang hukbo mula sa Crescent Moon Principality. Pinagkamalan pa siya ni Albert na siya ang Diyosa ng Liwanag kahit na ang totoo ay isa siyang alkalde ng Sunset City. Pagkatapos ay, sinabihan ni Albert ang duke ng Day Rise Principality patungkol sa balita. Sobrang nasasabik ang duke at inutusan si Albert na dalhin si Mia Oyeng sa kabiserang syudad para sa isang pagpupulong. Kalaunan nakarating na sila Mia Oyeng sa kabiserang Day Rise Principality kasama si Albert. Hindi man lang nasabik o namangha si Mia Oyeng kahit kaunti kaaya-ayang mga gusali ng syudad. Wala siyang balak na bisitahin ang syudad, ngunit ilang araw niya ring hinahanap si Daryl, dahil wala pang kahit na anong balita sa kanya. Inisip niya na baka sakaling matulungan siya ng duke ng Day Rise Principality. Naramdaman niya na kailangan niyang malaman ang tungkol sa ginagawa ni Daryl. Nang makarating na sila sa maharlikang hukuman, binati sila ng mga kabalyero at kagalang-galang na tumayo sa parehong gilid. Ang nasa katamtaman edad na lalaki suot ang gintong robe ay nakaupo sa trono ng bulwagan, mayroon siyang kahanga-hangang aura. Ito ang duke ng Day Rise Principality. Nang sa oras na nagpakita si Mia Oyeng kinuha niya ang atensyon ng lahat sa bulwagan. Napakaganda niya, kahit ang duke ay hindi may alis ang mga mata niya kay Mia Oyeng. Suot ni Mia Oyeng ang puti niyang bestida, mukha siyang mahinhin at elegante. Ang kaaya-aya nitong kagandahan ay inihahalin tulad sa namumulaklak na puting lotus na hindi man lang nadudumihan ng putik. Sobrang puro niya na kahit sino ay hindi magkakaroon ng pagnanasa sa kanyang kagandahan. Kamahalan, humakbang si Albert at sinabi ng kagalang-galang, dinala ko po ang kagalang-galang na Diyosa ng Liwanag. Ito ay buong pasasalamat sa Diyosa ng Liwanag ng Sunset City kaya natalo ang hukbo mula sa Crescent Moon Principality. Magaling ngumiti ang duke at sabik na tumango, ikinagagalak ko na mabasbasa ng isang Diyosa ng Liwanag. Tapos ay humakbang ang duke sa kanyang trono na nasa sabik at nilapitan si Mia Oyeng, magalang niyang sinabi, kagalang-galang na Diyosa ng Liwanag, ano ang maaari kong gawin sa'yo? Yumuko rin ang mga kabalyero kay Mia Oyeng, Kabanata 3297.
Hay, kinagat ni Mia Oyeng ang kanyang labi bilang tugon sa paggalang na binibigay sa kanya. Sinabi niya, "Kamahalan, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Hindi po ako ang Diyosa ng liwanag, napadaan lang po ako sa Sunset City nang nakita ko ang hukbo galing sa Crescent Moon Principality na pumapatay ng mga inosenteng tao. Kaya kailangan kong tumulong." Ano ang duke, si Albert at ang iba pa ay nagulat na marinig yon. Hindi ba siya ang Diyosa ng liwanag? Sa wakas, si Albert ang unang nagbigay ng reaksyon, nagdududa siyang tumingin kay Mia Oyeng. "Kagalang-galang na Diyosa ng liwanag, malamang ay nagbibiro ka lamang. Pinatay mo ang hukbong punong Commander Crescent Moon Principality, na si Eric. Sa isang pag-atake lang at marami ang nakakita nun, sino pa ang mas lalakas sa'yo?" Kalmado ang kaibig-ibig na mukha ni Mia Oyeng, "Hindi ako ang Diyosa ng liwanag. Mia Oyeng ang tunay kong pangalan, at ang paglilinang ng aking lakas ay ibang-iba sa enerhiya ng mga santo, kaya mukhang medyo kakaiba para sa inyo." May busilak na puso si Mia Oyeng, hindi niya gustong magpanggap bilang isang Diyosa ng liwanag, kaya nilinaw niya ito sa kanila. Nagbigay ng reaksyon ng duke at tipid na ngumiti, maaaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan. "Pero hindi na ito mahalaga, magandang binibini, tinulungan mo kaming ipagtanggol ang Sunset City, kaya isang kaibigan ka na sa lahat ng nasa Dayrise Principality." Kahit na medyo nakakahiya yon, mapagpatawad na tao naman ang duke. Hindi talaga siya galit sa sitwasyon, bumantong hininga si Mia Oyeng at sinabi, "Kamahalan, may hinahanap po akong lalaki at Daryl ang kanyang pangalan, pero wala akong makuhang impormasyon tungkol sa kanya. Maari ba akong humingi ng tulong sa inyo upang hanapin siya?" Kumurap ang mga mata ni Duke habang pinag-iisipan yon. Tapos ay sumagot siya ng may ngiti, "Maaari akong tumulong ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon." Magaling, natuwa si Mia Oyeng na marinig ang Duke na maaari siyang tumulong. Mabilis niyang sinabi, "Ano po ang isang kondisyon aking kamahalan?" Papayag si Mia Oyeng kahit 100 kondisyon pa yan, basta ay mahanap niya lang si Daryl. Tumawa ang Duke, "Simple lang ang kondisyon ko. Gusto kong pumunta ka kasama ang hukbo ng Dayrise Principality bilang Diyosa ng liwanag upang lupigin ang iba pang pamunuan." Nagsuot ng isang ngiti ang Duke sa kanyang mukha, ngunit tuso naman ang kanyang mga mata. Ang 6 na mga pamunuan sa Roland Continent ay nakikipaglaban sa bawat isa sa daan-daang taon. Ang bawat pinuno ng mga pamunuan ay may parehong ideya bilang duke ng Dayrise Principality. Nais nilang pag-isahin ang lahat ng mga pamunuan sa isang solong kontinente. Gayunpaman, ang lahat ng 6 na mga pamunuan ay pantay ang lakas. Sa makatuwid, isang mahirap na misyon na pag-isahin ang lahat ng mga ito. Ang sitwasyon ay naiiba sa suporta ng Diyosa ng liwanag, ang buong Roland Continent ay sumamba sa Diyosa ng liwanag. Mas mainam kung lilito ang Diyosa ng liwanag sa isa sa mga laban at ubusin ang iba pang mga pamunuan. Gusto niya akong magpanggap bilang Diyosa ng liwanag? Nang inig si Mia Oyeng nagpakita ng pag-aatubili ang kaibig-ibig na mukha niya. Ang Diyosa ng liwanag na sinasamba ng mga tao sa continent ay ang Diyosa ng katarungan. At nasiyahan siya sa isang nangingibabaw na katayuan, para naman kay Mia Oyeng isa lamang siyang diwata mula sa ibang mundo. Inisip niya na hindi nararapat para sa kanya ang patuloy na pagpanggap bilang Diyosa ng liwanag. Gayunpaman, alam niya na hindi papayag ang duke na tulungan siyang hanapin si Daryl kung tatanggi siyang tulungan ito. Magandang binibining Mia Oyeng, napansin ng duke na nag-aalangan si Mia Oyeng. Kaya ngumiti siya at sinabi, "Nakita mo kung paano makipaglaban sa bawat isa ang 6 na mga pamunuan. Ang mga tao ay nabubuhay sa mga kakilakilabot na mga guhit. Maaari lamang nating ibalik ang kapayapaan kapag pinagsama natin ang buong kontinente. Mukha mang kaiyahiya na kailangan mong magpanggap bilang Diyosa ng liwanag, pero sa katotohanan, gumagawa ka rin ng mabuti para sa tao sa buong kontinente, Hayes." Tumango si Mia Oyeng, "Kung ganun payag na ako." Tumawa ang duke. Sobrang nasasabik siya na pumayag din sa wakas si Mia Oyeng upang tumulong. Dali-dali niyang binigyan ng kautusan si Albert, dali at ikalat ang balita na ang Dayrise Principality ay may tulong mula sa Diyosa ng liwanag. Ihanda niyo ang hukbo at magmarcha na sa Crescent Moon Principality ngayon.
Opo kamahalan, agad tumugon si Albert at dali-daling umalis ng bulwagan. Kabanata 3298. Sa kabilang panig, sina Daryl at Lolita ay umalis ng Jewel City at bumalik sa pamilyang Damien. Napatigil sina Daryl at Lolita nang umabot na sila sa manor ng pamilya. Tahimik at mukhang malungkot ang lahat. Ano ang nangyari? Masama ang pakiramdam ni Daryl tungkol dito at mabilis na dinala si Lolita sa bungad ng bulwagan. Nang nakapasok na siya sa harap ng bulwagan at nakita ang eksena sa loob, nataranta at nanigas si Daryl, halos nahimatay naman si Lolita. Mayroong kristal na kabaong sa gitna ng bulwagan kasama ang walang buhay na katawan doon. Si Damien yun. Napagtanto ni Daryl na namamaga ang katawan ni Damien, mapatla ang mukha at hindi na humihinga. Lolo, umiyak si Lolita habang nagmamadali patungo sa kristal na kabaong. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mukha, hindi inaasahan ni Lolita na mangyayari ito sa kanyang lolo habang siya at si Daryl ay nasa Jewel City. Nalugmok si Daryl, nakita niya na ang katawan ni Damien ay nababad sa tubig ng labis na labis at mukhang kakilakilabot. Paano ito nangyari? Sa wakas ay nagbigay ng reaksyon si Daryl at tumingin sa paligid kasama ang kanyang namumula na mga mata. Ano ang nangyari kay Master Damien? Maingat na sumagot ang isang lingkod, natagpuan di Master Damien sa lawa, nalunod na siya nang matagpuan namin siya. Ipinadala ng alkalde si Kapitan Thea mula sa mga gwardya upang siyasatin ang eksena. Nalaman nila na pinatay ang Master, may pumatay kay Master Damien, natigilan si Daryl. Paano ito nangyari? Sino ang pumatay sa aking lolo? Hindi ko kailanman papayagan ang taong iyon. Mas nakaramdam si Lolita ng kalungkutan matapos marinig ang kakilakilabot na balita. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi nang walang tigil, patuloy din siyang nanginginig kasabay nito. Lolita, huwag kang malungkot, marahan siyang kinalmahan ni Daryl. Sa parehong pagkakataon, mahigpit na kinuyam niya ang kanyang kamao, sigurado rin siyang hahanapin niya ang pumatay. Sa sumunod na segundo, napansin ni Daryl ang itim na dumi sa maputlang mukha ni Damien at sa paligid ng kanyang ilong. Si Daryl ay sanay sa mga kasanayang medikal, maaari niyang sabihin sa isang sulyap na nakalanghap si Damien ng isang espesyal na uri ng gamot bago siya namatay. Nagalit si Daryl matapos matuklasan iyon, pulang-pula ang kanyang mga mata. Malinaw na nilunod si Damien pagkatapos malanghap ang gamot. Master Damien, ipaghihiganti kita. Malamig na sabi ni Daryl bago niya utusan ang katulong na tingnan si Lolita. Tapos ay humakbang siya palabas ng bungad ng bulwagan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating si Daryl kung saan nagtatrabaho ang mga gwardya ng Pearl City. Lahat ng mga tanod ay nakatingin kay Daryl, hindi ba't yun ang manugang na nakikitira sa pamilyang Damien? Namatay na si Damien, anong ginagawa niya rito? Hindi pinansin ni Daryl ang tingin ng lahat at nagpatuloy lang sa paglalakad. Si Kapitan Thea ay nakaupo kasama ang topographiyang mapa ng manor na kumalat sa kanyang harapan ng pamilyang Damien. Pinag-aaralan niya ang dahilan ng pagkamatay ni Damien bilang kapitan ng mga gwardya. Si Thea ang inatasan sa responsibilidad ng pag-iimbestiga ng kaso, Daryl. Tumayo si Thea nang nakita niya si Daryl, nakasuot ang komplikadong ekspresyon sa kanyang maamong mukha habang magalang na sinabi. Upo ka, kumaway si Thea sa mga tao sa pintuan, maaari na kayong umalis. Ano, nagulat ang mga gwardya, si Thea lamang ang kay sa isang babaeng kabalyero ng Pearl City, at kilala siya sa pagiging mapagmalaki at madistansya. Gayunpaman, maganda ang tungo niya sa manugang, Kabanata 3299. Hindi ka panipaniwala, hindi nag-alangan si Daryl. Naglakad siya patungo sa upuan sa lungat kay Kapitan Thea at umupo. Tapos ay tinanong niya, mayroon ka bang nakuha tungkol sa pagkamatay ni Master Damien? Oo, tugon ni Kapitan Thea at marahan na kinagat ang kanyang labi. Pero hindi pera ako ganoon kasigurado, hindi maganda ang impresyon ni Kapitan Thea kay Daryl talaga. Pero nagbago ang isip niya pagkatapos ng insidente sa Devil Island. Pagkatapos noon ang pagpapahiya ni Daryl kay Grady sa publiko nung kasal ang mas lalong nagpamangha sa kanya lalo. Hindi siya sigurado, umismed si Daryl, at sinabi, sabihin mo sa akin. Bamantong hininga si Thea at sinabi, inimbestigahan ko ang eksena. Ang pumatay ay hindi pumasok sa manor ng pamilya Damien pero lumusat siya sa looban,
kinaya niyang ignorehin ang mga taga-silbi at nakapunta kay Master Damien at pinatay siya. Suot ni Thea ang nahihirapang itsura sa kanyang kat-anji tanging mukha habang siya ay nagsasalita. Bukod sa malakas ang koneksyon ng Blood Hand Organization, tanging ang mga bagong natagpuan na samahan ng mamamatay tao. Ang All-Being Sect ay maaaring lumusat ng tahimik sa manor ng pamilya Damien. Tahimik na tumango si Daryl, nagmuni-muni siya at sinabi, ang All-Being Sect ito. Si Olenna ang pinuno ng Blood Hand Organization, ay malapit kay Daryl. Malamang ay sila ang pumatay kay Damien, napatigil si Thea, bakit ka nakakasigurado? Hindi sumagot si Daryl ngunit hindi ngumiti sa kanya, tumayo siya at nagpaalam kay Thea. Pumunta siya sa manor ni Olenna pagkatapos noon, matapos ang kalahating araw. Sa isang lugar na 12-dosenang milya ang layo mula sa Pearl City at sa tabing dagat ay isang nakatagong kastilyo. Ang dating kastilyo ay pangunahing dambana ng All-Being Sect, ang pinuno ng All-Being Sect ay si Molek, siya ay 35 taong gulang, malakas at desidido. Sa pagkakataong yon, nakaupo si Molek sa punong trono ng lumang bulwagan ng palasyo ng may ngiti. Ilang mga kahon ang malinis na nakaayos sa kanyang harapan, puno sila ng gintong barya at alahas. Si Lancelot at ang iba pang tanyag na mamamatay tao ay tahimik na tumayo sa magkabilang gilid ng bulwagan. Tumawa si Molek, ngumiti at sinabi kay Lancelot, hindi ko inaasahan, ang batang pinuno ng pamilyang McLaren ay medyo handang magbayad. Hindi ko alam na ang buhay ni Damien ay nagkakahalaga ng ganitong karaming pera, pagkatapos ay naisip ni Molek ang isang bagay at sinabi. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon bang anumang balita tungkol sa pangalawang target? Humakbang si Lancelot at sinabi, nalaman kong lumitaw siya sa Pearl City isang buwan na ang nakalilipas. Sinasabi na isa siyang apothecary, niligtas niya ang buhay ng batang babae ng pamilyang Damien, at hinikayat siya ni Damien bilang isang manugang. Nagsalita pa si Lancelot ng walang kabuluhan, wala namang espesyal tungkol kay Daryl. Pumunta siya sa isang subasta kahapon kasama ang batang babae mula sa pamilyang Damien. Ngayon dapat ang balik niya, magsasagawa ng aksyon at papatayin siya mamaya. Makakakuha kami ng natitirang gantimpala noon. Tumango si Molek at inaprubahan, biglang isang malakas na ingay ang nagmula sa labas, isang malakas na puwersa ang kumalas sa gate ng kastilyo. Pagkatapos ay isang malamig na tinig ang sumigaw, hindi niyo na kailangan maghintay, nandito na ako. Pagkatapos isang figure ang lumapit sa bulwagan, si Daryl. Ang mga mata ni Daryl naging singpula ng dugo, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang nakakamatay na aura. 2 oras na ang nakalipas, natagpuan ni Daryl si Olenna at hiniling sa kanya na gamitin ang koneksyon ng Blood Hand Organization upang siyasatin ang All-Being Sect. Nalaman niya na ang kanilang pangunahing dambana ay nasa sinaunang kastilyo. Magalang na tinanggihan ni Daryl ang tulong ni Olenna at pumunta sa pangunahing dambana. Kahit na matagal nang hindi kilala ni Daryl si Master Damien, naisip niya na ang nakakatandang lalaki ay isang kagalang-galang na pinuno. Nagalit si Daryl sa kanyang biglaang at trahedya na kamatayan. Nilalayo ni Daryl na ipaghiganti si Damien at hahanapin niya ang taong nag-utos sa pagpatay. Ano, sino, ang taong yan, si Molek at ang iba pang itilista mamamatay tao ay napatigil. Nagulat si Lancelot, sa hindi inaasahan ang manugang na nakikitira ay pumuntang mag-isa rito. Hoy bata, sa sumunod na segundo, nagbigay ng reaksyon si Lancelot at malamig na sinabi. Hinahanap kita at ngayon nandito ka na. Kabanata 3300. Ano ito? Ang manugang ng pamilyang Damien, si Molek at ang iba pang mamamatay tao ay nagulat nang narinig si Lancelot. Sa parehong pagkakataon, ang mga mata nila ay kumikinang. Malamig ang mga mata ni Daryl habang ikinulong niya ang kanyang paningin kay Lancelot, pinatay mo ba si Damien? Oh, walang imik na nagsalita si Lancelot, nais ng mga manggagawa ang buhay niyong dalawa ni Damien. Napapikit ang mga mata ni Daryl matapos marinig ang anunsyo ni Lancelot, dahan-daang siyang nagsalita upang linawin ang kanyang sarili. Mahusay sabihin mo sa akin kung sino ang taong yon, tumawa si Lancelot at sinulyapan siya. Anong pinagmamalaki mo, isa ka lang namang hamak na manugang, pumunta ka na rin naman dito. Pero hindi ka makakaalis ng buhay. Pagkatapos noon, ang matalas na palakol ang lumitaw sa kamay ni Lancelot,
Nilabas niya ang kanyang banal na enerhiya habang bumubulong ng diretso kay Daryl. Buzz, naging istagnante ang hangin kung saan ang umuurong sulong ang pigira ni Lancelot. Umusbong ang galit ni Daryl isa nang makita niya ang kilos ni Lancelot sa kanya kung ganoon. Maaari ka nang pumunta sa impyerno dahil sa pagpatay sa walang laban na matanda. Whoosh, binaligtad ni Daryl ang kanyang braso, at ang puting bowl-ang apoy ay lumipad kasabay ng hangin. Kalaunan ay nagbago ito sa hugis ng isang lotus, ito ang White Lily Cold Flame. Sa isang iglap ang temperatura ng buong bulwagan ay mabilis na tumaas. Ang hangin ay mainit na mainit, malaki ang pagbabago sa mukha ni Lancelot nang maramdaman niya ang napakainit na paligid. May masamang pakiramdam siya tungkol doon, hindi ko alam na ang mga puting apoy ay umiiral pa sa mundong ito. Hindi alam ni Lancelot na ang White Lily Cold Flame ay dinala ni Daryl mula sa ibang mundo at ang kapangyarihan na ito ay nakakatakot. Dahil sa takot ni Lancelot hindi na nag-aksaya pa si Daryl ng anumang oras, sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay. Itinapon ni Daryl ang lumulutang na White Lily Cold Flame kay Lancelot. Arg, hindi wasto ang White Lily Cold Flame, mabilis itong dumating na hindi na nakapagbigay ng reaksyon si Lancelot. Sa isang iglap, siya ay napuspos ng White Lily Cold Flame, sumigaw siya habang nasusunog siya ng buhat at nawala kahit isang bakas ng abo. Napasinghap ang lahat, si Molek at ang iba pang mga pumatay ay natameme, natakot sila. Si Lancelot ang pinakamalakas na mamamatay tao sa All-Being Sect, ngunit namatay siya ng miserable nang hindi man lang nakalaban mula sa manugang. Paano nangyari yun? Palaisipan din sa kanila ang puting apoy, ano yun, paano nagawa ni Daryl yun? Sa sumunod na segundo tumitig si Daryl kay Molek, at ang kanyang nalamig na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ikaw ang pinuno ng sektang ito, sabihin mo sa akin ngayon, sino ang manggagawang yon? Kung hindi wawasakin ko kayong lahat. Galit na galit si Molek nang marinig niya ang banta, tinuro niya si Daryl at sumigaw. Isang mapagmataas na bata, patayin siya ngayon din, patayin niyo siya. Halos umungol si Molek pagkatapos niyang sabihin ang huling pangungusap. Si Lancelot ang tagapagmana ni Molek, ngunit walang awa itong pinatay ng isang manugang. Namatay si Lancelot ng isang trahedya na kamatayan, bukod dito. Ang lalaking ito ay nagbanta rin na puksain ng All-Being Sect, ito lamang ay napakalaking insulto para kay Molek. Hindi niya mailabas ang galit niya basta ay mapatay niya si Daryl agad, whoosh, whoosh, ang dosenang tanyag na mamamatay tao ay nilabas ang kanilang mga banal na enerhiya at dinampot ang mga armas habang sabay-sabay silang sumugod kay Daryl, si Molek ang nagsanay sa mga tanyag na mamamatay tao na yan. At ang bawat isa sa kanila ay hindi mahina, ang pinakamahina sa kanilang lahat ay ang banal na hari, nakakapanindig balahibo nang nagsabay-sabay silang sumugod patungo kay Daryl.